Hello, everyone, and welcome to ABC All About Canada, public service program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with important concerns happening in the Philippine-Canadian community. I'm your host. My name is Rovic Canono, and today our topic, the top 11 questions about Super Visa. And joining us as co-host is a freelance model from the Philippines and also a cosplayer. Let's all welcome Zakinyan. Hello, Rubik, and hello to our viewers out there. Hi! Zakinyan, kamusta? How's everything in the Philippines? Sobrang init po. I mean, first rain pa lang kahapon dito sa Uh-huh. Pinas after summer. And Uh-huh. it's still hot. Grabe. Siguro nagtatanong yung mga kababayan natin dito sa Canada, taga saan ka sa Philippines? I'm actually from Cavite. Ayan. Mhm. Siguro, curious din sila. Paano ka nagsimula as freelance model and also a cosplayer? I've been a cosplayer way back 2013 pa. Sobrang bata ko pa talaga. Kaya, ayun, it's just a hobby sa akin. Mhm. Then later on, it became like a source of income na. I made it a source of income since medyo lumaki-laki na tayo, ganyan. And of course, in Canada, we have mga anime revolution, ganyan, and you are welcome to attend. I'm sure mag-enjoy ka dito. And me, as an immigration consultant in Canada, I'll be very happy to assist you. At pwedeng ako ang mag-provide ng letter of invitation for you para maka-attend ka naman dito. I'm really looking forward to that and to meet those Canadian people there and Filipino citizens as well. That is right. Okay, so mga kababayan, ang topic natin, the top 11 questions about Super Visa. And okay, ang co-host natin, si Zakinian, will be the one to ask the questions. There you go. We've already heard of visa, right? Parang um, ang dami ng mga bansa na nagre-require ng visa. Pero ngayon ko lang nakita or na-discover yung super visa. Ano nga ba yung super visa? What is super visa? Alright, alam mo parang cosplay lang yan eh. Nagkaroon ng super, di ba? Ang cute nga eh, di ba? Parang super visa. Oo. Kasi tama ka, super visa is a special visa. Okay? Why? Because normally, sige, i-compare natin, yung ordinary visa kasi na tourist visa, okay, 10 years yung validity niya. Pero pag pumunta ka ng Canada, for example, ang maximum na stay mo pa lang on your first arrival, 6 months. Right? Mm. After 6 months, kung gusto mo mag-extend further, you have to apply an extension. So in short, every 6 months lang. Now, bakit tinawag na super visa ito? Because yung i-invite mo ay mabibigyan ng 10-year validity, yes, same as the ordinary visa, but that person can stay for 5 years straight, walang uwian dito sa Canada. At kung gusto niyang i-extend, yes, pwede before bago ma-expire yung kanyang stay of 5 years for another 2 years. Alright. So, kaya tinawag na super visa because you can invite that person at mamaya alamin natin kung sino yung person o persons na yon na lucky na mabibigyan ng 5 year stay in Canada. Okay. That's really nice, no? 5 years instead of just 6 months. That's really nice. So That's right. you mentioned the invite. Who are really qualified to invite? Okay, all right. So, merong mag-i-invite. Itong super visa kasi na ito is just for the parents and grandparents. Okay? Ito na, to answer your question, of yung citizen ng Canada and yung permanent resident ng Canada. So, if you're a Filipino at napunta ka dito at naging permanent resident ka, pwede ka mag-invite. After being a permanent resident,
nag-oath take ka na as citizen, pwede kang mag-invite ng parents and grandparents mo. O, di ba? Ngayon, just to give a difference, a distinction, kunwari mag-asawa sila. Okay? Yung babae, may parents, grandparents. Okay? Yun ang pwede niyang i-invite. Yung, say yung girl. Okay? May parents and grandparents, Jakin yan. Yun ang, yung girl ang pwede mag-invite. Hindi po pwedeng yung lalaki. Kasi hindi naman niya parents and grandparents yun. Okay? Parents-in-law and grandparents-in-law nung lalaki. Hindi yun. Hindi po pwede. So, kung sino lang yung talagang anak, yun ang pwedeng mag-invite. Oh, so hindi lang pala basta-basta itong super visa, basta kailangan parents mo or grandparents mo lang mai-invite mo, This no? super visa, tama ka, is just for parents and grandparents ng permanent resident at mga Canadian citizen. Okay. Ngayon naman, ano yung mga requirements or what are the requirements of a sponsor? Alright. Okay. So, yung permanent resident, pwede mag-invite. Yung citizen, pwede mag-invite. Ano ngayon ang required sa kanila? Of course, pag nag-file tayo, for example ako, sa akin sila magpapa-file, ang requirement sa kanila, proof na sila ay Canadian citizen. Proof na sila ay permanent resident. Normally may card yan. Normally may certificate yan pag citizen. Ano pa? Of course, yung magi-invite, yung anak at saka apo, 'di ba? Kasi nga parents at grandparents yung i-invite. So sila yung apo or anak, gagawa sila ng letter of invitation. All right? And isa pang requirement sa kanila, aside from other things like other IDs, mga minor, ang binabanggit ko lang yung major. Ang isa pang major requirement sa kanila, yung tinatawag na minimum necessary income. Mhm. Okay? Kailangan meron kang minimum necessary income at i-discuss natin yan in a while. Okay. Narinig ko nga yan. And sa visa din na normal visa, may minimum income din naman sila eh. So ngayon, what is the minimum necessary income dito sa super visa? What's the difference? I like your question kasi tama. Sa tourist, pag nag-apply ka ng tourist, yung ordinary visa, kailangan mong merong yung mismong in-invite, sorry, yung mismong turista, kailangan magpakita ng money. Kasi Mm. nga tourist siya, di kailangan niya ng panggastos bilang tourist, di ba? Ito naman, itong super visa, ang nire-require yung nag invite yung apo o yung anak. At ang tawag nga ng government, minimum necessary income. Kasi nga, what's the logic sa kinyan? Imagine mo, i-invite, kunwari ikaw yung mag invite doon sa parents mo, nasa Canada ka, invite mo parents mo or grandparents mo. Sabihin lang isa sa kanila, 5 years magstay sa'yo. Alam mo, hindi sila pwede mag-work eh. Hindi sila pwede mag-work kasi sila ay tourists. Okay? So, kailangan susuportahan mo sila. 'Di ba? Of course, yung food and yung place to stay, yung kanilang electricity, gas, whatever, pamamasyal, susuportahan mo. So, dapat ikaw na nag-invite, meron kang income. At hindi basta-basta income, kasi baka yung income mo, kulang pa sa'yo. 'Di ba? So, ang tawag ng government, minimum necessary income. So, for example, para lang bigyan natin na idea yung mga nakikinig sa atin. Kunwari ikaw, mag-isa ka sa Canada, Jakin yan, invite mo ang one of your parents to visit you for 5 years. So dalawa na kayo, ikaw at saka yung in-invite mo na parent. Kailangan meron table. Ayan, ilalabas natin ngayon. Dapat kung dalawa kayo, ang income mo ng isang taon at least nasa 44,300. Say for example, meron kang asawa, okay? At in-invite mo yung parent mo, isa sa parent mo. So tatlo na kayo. Magkano naman yon? Ang kailangan na minimum income, 54,700 something a year. Yan ang tiyatawag na kayong dalawang mag-asawa na yon. Uh, so yun ang tiyatawag na minimum necessary income. Tumataas yung requirement kung dumadami yung
pamilya mo dito sa Canada at kung dumadama yung ini-invite mo. Imagine mo, pag in-invite mo, parents mo, dalawa, grandparents mo, dalawa. Oo, di ba? Apat na. Dapat milyonaryo ka. Di ba? Para may panggasto sila. Di ba? Mm. O yun. Oo. Okay. So yun. Kailangan ng money. Okay. Sige. Pwede na tayong pumasok sa next question. Kung maliwanag yun. Okay, balik tayo dun sa mga ini-invite natin or i-invite natin. Ano ba yung mga requirements nila? Yung mga invited guests natin? Di ba yung mga parents natin or True. grandparents? Alright. So, tapos na tayo doon sa requirements doon sa anak at saka sa apo. 'Di ba? Doon naman tayo sa requirements doon sa parent and grandparent. Okay? Siyempre, merong basic. Alright? Okay? Ano yung basic? May passport sila. Kukuha si NBI clearance, 'di ba? Kailangan magpakita ng ID. Okay? Ano pa? Birth certificate nila, marriage certificate nila, kung dalawa silang pupunta para pakita lang natin na sila yung tamang tao na mag-asawa nga. Ano pa, sabi mo, nanay mo sila. So baka magpakita kayo ng proof of relationship, di ba? Mm. Ano yung proof of relationship? Siguro photos, ganyan, o kaya yung birth certificate mo rin na anak o apo na pinapakita mo yung yung family line mo na si Zakinian nga ay anak ng ganitong ini-invite, ganyan. Ngayon, those are the minimum. What are the major? Okay? Yung major na yan, yung upfront medical examination at saka yung health insurance na i-discuss natin. Ayun nga, meron tayong na-mention na upfront medical examination. Ano nga ba talaga yun? What is upfront medical examination? Okay, all right. Okay. So yung parents mo, number one, may edad na. Okay? So at saka will be staying here in Canada for more than 6 months. Lahat ng pupunta rito na ang plano is to stay more than 6 months, kailangan ng medical exam. Bakit upfront? Okay? Upfront kasi bago pa isasabit mo lahat yung document sa akin. Kunwari, ako yung immigration consultant mo. Ipa-file na natin. Okay, magpa-file na tayo today. But upfront, kasi kukuha na kayo kaagad ng medical examination bago pa tayo mag-file. Alright? Okay, so kasama na siya, kay birth certificate, yung NBI clearance, kasama na yung upfront. Saan mo kukunin yun? Diyan sa Philippines. Merong mga accredited na clinic ang Canadian Embassy. Siguro Mm. ikaw, tiga Cavite ka, ang isang malapit diyan nasa Taft Avenue, St. Luke's. Sa may lalim ng LRT somewhere. Sa may Quirino. Ay, na sa amin na listahan ng credited. Yes, yes, oo. Magkano yan? 12,000 more or less per person. Ayan. Okay? So, yun. What is upfront medical exam? Yan yun. Magpa-medical ka muna, 12,000, tapos apply tayo. Kasi pag hindi ka nag-upfront, nag-submit tayo ng application without the upfront medical exam, susulat pa ang Canada government. Ang tawag, nag-apply kasi tayo, ang pangalan IRCC, doon tayo nagpapadala ng application. Susulat pa sila, hey, kumuha ka ng medical to complete your application. Bakit pa tayo? Iintayin natin yung sulat nila, tatagal pa yung processing mo. When in fact, pwede na natin gawin beforehand, kaya nga ang tawag ay upfront medical exams. Okay. Related naman sa, nandun na tayo sa medical. How about the health insurances? Good What is question. the, may required ba? Oh, yes. Oo, oo. Tama ka. So, parehong health related pero ano tong health insurance? Insurance ito. Okay. Number one, yung parents mo tsaka yung grandparents mo, number one, may edad na nga. Number two, mahal mo kasakit dito sa Canada. 'Di ba? Oo. Uh, Kaya required na meron kang health insurance.
So kukuha yung anak, yung apo ng health insurance dito sa Canada, marami naman, kukuhanan sila ng coverage. Ang minimum ay 100,000 Canadian dollars a year. Oo. Ngayon, re-renew mo yun. Ang alam ko yearly eh. Oo. Well, merong monthly, pero dahil 5 years mo nga silang pag-stayin dito, gawin mo ng yearly. Ayan. Okay. Ngayon, kailan mo kukunin yan? Yan ang coverage ng 100,000 para pag nagkasakit, covered, no? Worry-free ka. Kailan mo kukunin yan? Pag na-approve na yung visa. At bago ka lumipad ng Canada. Kasi baka pagdating mo dito sa Canada, 'di ba, haharap ka sa immigration officer. Hahanapin ng immigration officer yung where is your insurance kasi baka paglabas mo dito sa tabi ko madapa ka, 'di ba? O paano 'yan? Sinong napaka-expensive. As a matter of fact, sa Kenyan, in my opinion, 100,000 is not enough. Mm. Kasi pag naging malalayo yung sakit, stroke or anything, kulang yung 100,000. Dapat doon, para sa akin, 200,000. Sa akin lang naman. Pero ang minimum requirement ay 100,000 Canadian dollars yung coverage. Okay, Okay, maliwanag. andun na tayo sa bayaran, nagkukwentahan na tayo dito. So, ngayon, yung filing fees naman. Punta tayo sa filing fees. Ano? Okay, oo. Alam mo, kanina, kinompare mo yung ordinary tourist visa at saka yung super visa. Okay? Ngayon naman, we're talking of filing fees. Ang good news doon ay wala silang pinagkaiba sa filing fees. Okay? Uh, ang per person, ang babayaran na filing fee is 100 Canadian dollars. Siguro dyan sa Philippines, mga times 42. So mga 4,200. Okay? Yun ang filing fee. Yun ang filing fee na babayaran per person plus biometrics per person, which is $85. Okay, so total only $185 ang filing fees. Mamaya, sige. Ayun, may na-mention tayo na bagong term, biometrics. Baka yung may mga viewers tayo na hindi alam yung biometrics. So, ano nga ba yung biometrics? Alright. Ang biometrics, so kunwari, so nagbayad ka na 185. 185, 100 yung super visa application, 85 yung biometrics. Nagbayad na tayo. Kasabayan nung nag-apply tayo. In-apply ko, kunwari ako nag-apply in behalf of the the anak or the apo. So, since bayad na yung $85, nag-file ako ngayon, say Monday, Tuesday lang, makakatanggap na ako ng sulat. Ang tawag doon, instructions for biometrics para doon sa ini-sponsoran mo na parent or grandparents. Yun ngayon, ipiprint mo yun. Ipiprint mo yon at sa ikaw, nasa Cavite ka, saan ka pupunta? Well, number one, mag-set ka ng appointment. At pag may appointment ka na, dala mo lang yung paper na yon, wala ka ng ibang dadali, at saka yung passport pala. Okay, pero wala ka ng dadaling money kasi bayad ka na. Except of course yung pamasahe mo, di ba? Yung pang McDonald's mo after, or pang Gongcha. May Gongcha ba dyan? Yung Meron. iced tea. May Gongcha rito. Anyway, pupunta ka sa Makati yon, along Hill po yan. Bawal doon ng bag, bawal doon ng cellphone. Ano ba ang gagawin sa'yo? Kukuha na ka lang ng photo, parang mugshot, yung sa police. Mm. At magpa-piano ka, tinatawag piano. Piano meaning yung fingerprint mo. So yun ang biometrics. Tapos na, aalis ka na. Ayun, so siguro yun ang ipaprocess na ng Canadian government kung meron kang criminal record or meron kang ano, um, uh, gano'n, kung meron kang criminal record. Ngayon, idagdag natin. Idagdag natin. So tapos na tayo dun sa biometrics, idagdag lang natin. Ano ang dalawa na reason for denial? Okay, sa lahat ng application, whether this is tourist visa, work visa,
student application. Ikaw ba may kilala kang estudyante na nagpunta dito sa Canada as student? Student wala pa eh. Pero I have a friend before na nag-work siya dyan sa Canada. Alright, okay. So lahat na nag-apply dito, dalawa ang palaging tinitingnan ng government. Number one, yung medical mo. Mm. Okay? Kung ikaw may sakit na malala, kung ikaw mayroong sakit na contagious, I'm not saying na made-deny ka kaagad, pwedeng reason for denial. Kasi ayaw ng Canada na mag-spread ka rito ng tuberculosis or hepatitis, you know. Number two, ano yung second reason na palagi na de-deny or possible? Meron kang criminal record. Alright? Baka meron kang mabigat na krimen na ginawa dyan sa Philippines. Yan, reason for denial. Yung dalawa. Yun. Kaya kinukuha yung biometrics. Kaya yung iba, sa NBI, akala nila pwede na itago yung crime nila or anything, hindi. Merong sariling research ang Canadian Embassy. Isa na nga doon yung biometrics, yung fingerprints mo. Alright, okay. Sure tayo na safe pagdating dyan na. Yeah. So, eto, gaano ba katagal yung process? How long is the process gonna take? Alright, okay. So siguro yan yung pang-11th question na, no? Ang bilis natin, which is very, very good. Kasi super visa yung topic natin, kailangan super bilis din tayo. Alright. How long ang process natin, Zakinian? Mamaya, tatanungin, sasagutin mo nga pala, bakit Zakinian ang iyong name? Okay? How long is the process? Alam mo, yung ordinary tourist visa, ang process niyan, pag ako nag-file, ang experience ko, meron 11 days eh. Meron ng decision na tipong approve, okay? Or hindi approve, deny. Refuse ang tawag. Or pwedeng tumagal ng 45 days. So, to answer the question, gaano katagal? Pwedeng mabilis as fast as 2 weeks. Pwedeng matagal as far as 2 months. Ayan. Ganun lang. Meron ka ng desisyon kung ikaw ay approve or disapprove. Ayun. Okay. Grabe, very informative naman tong session natin today. It's super visa. Meron Yeah. kayong super visa din sa ibang bansa? Sorry? Meron din kayong super visa sa ibang bansa or is it just sa Actually, hindi ko pa na-research eh. Pero alam mo kasi, bakit sa, I like your line of thinking kasi bakit ba nagbibigay ng super visa ang government? Bakit, 'di ba? Kasi alam mo, uh, kesa kesa parang pampalubag-loob ito eh. Kung Mm-mm. ikaw, Zakinian, nandito for example, syempre gusto mo sponsoran ng parents mo. 'Di ba? Syempre gusto mong sponsoran ang grandparents mo na maging permanent resident that will lead to citizenship. Grandparents mo pwedeng, 'di ba? Kung gagawin ng Canadian government na lahat ng tao rito na immigrant meaning yung, galing sa ibang bansa, China, India, Hong Kong, Nepal, ganyan, Pakistan, na nandito, sponsoran lahat ng magulang nila to be PR o citizen, sus, baka nag-traffic na rito. Di ba? Parang nag-SM na. Oo. Na Yeah. nagbabanggaan, sobrang ganon. Oo. Ngayon, para pakonsuelo na na kasi hindi nga po pwedeng maging ganun, ano? Alright, so pwedeng i-invite na lang ang magulang to stay here, mag-alaga ng bata, kung merong apo, di ba? Tumulong sa pagluluto, etc., for 5 years. Ayun, yun na lang. Pero, meron ding opportunity na maging citizen sila or maging PR. Iba naman topic yon. Oo. Uh, Huwag na tayo pumunta na. Baka mabahaba hanggang bukas Oo, na lang. hahaba tayo. Oo, hahaba tayo. So basically that's it. So mga kababayan, kung gusto nyo sponsoran, invite dito ang inyong mga magulang at yung lolo, lola, walang problema. Through Super Visa na explain na namin. Okay, so ikaw, kamusta? Zakin yan. Siguro nagtataka. So, tapos na tayo sa topic, ano? Magko-closing na tayo. Bakit ba Zakin yan? Saan mo nakuha yung Zakin yan?
Actually, the name Zaki, yung first part, Zaki came from my original name talaga. It's Zareen din. So, Zaki. Then, parang just one day lang, out of nowhere, someone just called me, a friend just called me Zaki. And I don't know where it came from, honestly. So, huh, what? Pero kasi, my other friends are calling me Za na. Za. Kasi, Filipinos like repeating things like Zaza. Ah, Diba? Ben Ben. ah, Ang dami nilang nag-repeat. ah, So, ayun, instead of repeating, she said Zaki. mm. I just questioned it, huh? Who? So, Kasi anong mga memorable projects mo naman as a freelance model or any plans sa mga susunod na panahon? plans. Maybe after this finals, I'll go back to conventions. I usually have booths pala sa convention. So, pag pumunta kayo ng anime or cosplay booth, cosplay event, meron akong booth inside where you can see my cosplays, my prints. Right. Okay, we will send yung photos para makita nila. Definitely, do sa first part natin, nakita na yung iba na photos mo. And finally, isa pang kwento. Sabi mo kanina parang naging parang sideline mo yung pagiging cosplayer or anything. So, paano yun? Para lang to give an idea yung mga kung paano kumikita. Let's say na lang, di ba, for example, may mga artworks yung artist. Let's compare it sa mga artists na may artworks sila. Tapos piniprint lang nila sa mga prints or minsan sa magazines, di ba? So you can see their work, ganyan. Sa amin din, ganon. Pero instead of the artwork itself, we're the artwork itself. So, parang we're gonna photo shoot, tapos after the photo shoot, we'll edit the stuff, the photos, and sell it na Mm. naka-print na. With signature, of course. Yeah. Oh, nice. So as a freelance model, alam ko na i-invite yon kung mayroong mga brand endorsement or events. Ang cosplayer ba na-invite din? Of course, madaming brands ang nag-i-invite ng cosplayers nowadays kasi sumisikat na sila. Lalo na mga gaming stuff. For example, gaming computers. Ayan. I see. So, saan kanila makukontak? Paano kanila may invite? You're free to tell us. Okay, you can contact me sa Facebook page ko. I have Zaki Nian. Same as this name, Zaki Nian. Or IG, Instagram, I have Zaki Nian as well. You can just search me everywhere. All right. Okay, so we're very lucky to have you as our co-host. Thank you so much, Zakinian. Thank you so much as well. The topic is very interesting. Good luck on your exams and good luck on your career as a freelance model and a cosplayer. And definitely, as I promised, if you have plans of coming to Canada, I will be very happy to send you a letter of invitation. I look forward to that. Okay, so meron ka ba bang gustong sabihin sa kanila before we go? Uh, for everyone there, please do follow me sa Facebook page, IG, and TikTok. Just search Zaki Nian. Yun lang. Definitely, we will do that. And of course, mga kababayan, if you want us, our company, RGC Immigration Services, to help you in processing super visa for your parents and grandparents, please message us on our or send an email rgc_canada@yahoo.com or text us or call us 604-655-0618. Thank you so much. Thank you again, Zakinian. Thank you! All right. Okay. So that's a wrap. Thank you for watching ABC All About Canada, a public service program that informs, educates, and inspires our kababayans to invite their parents, grandparents to come to Canada on Super Visa. Once again, my name is Rovit Canono. I'm your host. Thank you for watching. I will see you again.